Everyone, welcome back to my channel. This is me, Greg of Bulok Bikes. And ngayong araw na to may i-review tayong product, no? Ito nga pala ay split fire twin core na high tension wire para dun sa ating ignition coil. Mura bulok, kuripot kasi. Mura bulok, kuripot kasi. Mura bulok, kuripot kasi. Bibili ng piyesa sa bulok na naman walang pambili. Mura bulok, kuripot kasi. Mura bulok, kuripot kasi. So one time, nakakita kasi ako ng motor na intriga ako. May nakakabit na ganito dun sa motor niya. Sabi ko, parang tanga naman. Ang haba-haba ng kung ano-ano pa pinagkakabit. So ayun, ending, bumili rin ako, ginaya ko. Dahil mura lang naman to, no? So, eto, ngayong araw na to, susubukan natin kung ano nga ba yung nagagawa nito dun sa ating motor. May dalawang katanungan tayo na sasagutin. Unang-una, matibay nga ba siya? Pangalawang tanong ay lalakas nga ba yung motor nyo pagka kinabitan nyo ng, eto, split fire twin core. Alright. So, unang mga tanong mga kaibigan. Unang tanong ay matibay nga ba siya? So, itong split fire twin core na to, ito po mga kaibigan ay meron po siyang 3 layer, no? Ito po ay 3 layer insulator na kung saan, yan, kung makikita nyo, tatlo yung layer ng insulator niya. Yung color red, yung color white, at yung color black. No? Ewan ko kung kita ba dito sa camera. At hindi masyadong kita. Ayan. Tatlo yung layer ng kanyang insulator, red, white, and black. So ito pong itong red na insulator, ito po ay pure silicone tempered outlet, no? Ito po yung outer layer ng kanyang nitong wire na to, nitong high tension wire na to. Tapos yung gitna naman, yung color white naman, ayan po yung tinatawag na latex silicone bonding layer. So bakit siya tinawag na bonding layer? Kasi mga kaibigan, siya yung nagbabond between outer layer which is tong red at itong inner layer which is itong color black na layer na to, no? Tapos yung color black naman na layer, ayan naman yung pure silicone inner insulator. So yung color black na yan, pure silicone po yan. So ang silicone kasi ay napakagandang insulator po niyan. So dahil nga tatlo yung kanyang layer, 3 layer insulator siya, ang nangyayari po niyan, mas matagal po siyang rumupok. No, mas matagal siyang rumupok. Pangalawa, medyo matatagalan po bago. Pangalawa, halos imposibleng maging grounded yung inyong mga wire. Yung mga normal po na high tension wire, gawa po siya sa rubber or rubber insulated po yung mga normal na high tension wire. Unlike dito, ito po ay gawa sa silicone. Silicone material po ang ginamit dito. So, sa mga rubber material po, yung mga high tension wire na ginamitan ng rubber material, ang nagiging problema nila, ang rubber kasi hindi po siya high temperature resistance. Ibig sabihin po noon, pagka mainit, yung surroundings, rumurupok siya, tumitigas, at nagkakabitak-bitak. Samantalang ang silicone, pagka gawa po sa silicone yung inyong high tension wire, hindi po siya basta-basta rumurupok sa high temperature na surroundings, no? Or sa madaling salita, pagka mainit yung paligid niya, hindi po siya basta-basta rumurupok. Kasi mga kaibigan, ang problema pagka rumupok yung inyong high temperature wire, rurupok siya, magkakaroon ng bitak-bitak, magiging grounded. Pagka naging grounded, mahihirapan kayong pa-startin. Or pag minalas-malas pa kayo, hindi talaga magi-start yung motor nyo. 8.8mm yung sukat ng kapal ng kanyang insulator. Kaya para sa akin, matibay talaga siya, no? Lalakas ba yung motor natin? So sabi dito, siya ay twin core, no? Itong high tension wire na to ay siya po ay naka dual magnetic suppression core. Kung titingnan nyo yung picture, ganito po yung itsura niyan sa loob. Ayan. So ganyan po yung itsura niya sa loob. Ano po siya, dual, ano ba tawag dito? Dual firing path po siya. Dalawa yung dinadaluyan ng kuryente niya, no? Dalawa yung daluyan ng kanyang kuryente. So syempre, 2 is better than 1. Palagi naman, 2 is better than 1. So dahil diyon, dalawa yung daanan ng kuryente papunta dun sa spark plug natin.
At sabi, magiging less fuel consumption daw, magkakaroon ng good performance at magandang emission. So bakit nga ba maaaring maging less fuel consumption? So pagka po kasi maganda yung sunog ng ating spark plug, maganda yung daloy ng kuryente, syempre, magiging maganda yung takbo ng motor natin. Pag gumanda yung takbo ng motor natin, less yung fuel consumption. Pag hindi palyado yung takbo ng motor, less fuel consumption yan. Pangalawa, yung performance. Syempre, pag maganda yung pyesa, maganda yung takbo ng motor, maganda rin yung performance. Pangatlo, yung emission. So ito kasi mga kaibigan, pagka may problema sa sparking ng spark plug natin, pagka may problema yung ignition system natin, hindi po nababurn ng husto yung fuel. Kaya naman lumalabas dun sa ating tambucho unburned fuel, kaya tumataas yung emission level ng ating mga motor. So pagka maganda yung natin, maganda yung setup natin sa ignition, syempre magiging maganda rin yung ating emission, no? Gaganda rin yung emission ng ating motor. So ayun ang pinapangako ng Spitfire, no? Ng Splitfire pala, ayun ang pinapangako ng Splitfire. Pero overall, lalakas nga ba? Ayan ang titignan natin. Ayan ang ipapakita ko sa inyo. So ito, na ikabit ko na nga pala yung Splitfire na high tension wire. Sobrang dali lang niyang ikabit. Siguro ko kung walang fairings yung motor nyo, mga 5 minutes tapos na siya. Pero pagka yung motor nyo ay may fairings, mga 15 to 20 minutes yung installment niya. Kasi technically, ikakabit mo lang, idudugtong mo lang yung wire. So mga kaibigan, ayun yung naging takbo ng motor ko nung kinabit ko tong Splitfire. Malakas ba? Oo. Mabilis ba? Oo. Ang tanong, ito nga ba yung dahilan kung bakit lumakas? Ang sagot ko dyan, para sa akin, hindi. Malakas yung motor ko dahil naka 200cc setup na ako, pero kung ito nga ba yung dahilan, hindi ito ang naging dahilan nun. Pabalik tayo dun sa dalawang tanong natin. Matibay ba? Lalakas ba ang motor? So ang sagot dyan, oo, matibay siya dahil makapal. At mayroon siyang 3 layers insulator, hindi siya basta-basta rurupok. Pero hindi siya lalakas, hindi lalakas yung hatak mo, at saka hindi rin bibilis, sa totoo lang. Walang pinagkaiba, no? Walang pinagkaiba. Nung kinabit ko to, walang nangyaring maganda, walang naging pagbilis, walang naging paglakas ng engine. Wala, no? So overall mga kaibigan, maganda siya for aesthetic purpose, matibay, pero hindi siya nakakapalakas ng motor. Ayun lang.